Patuloy kayo nakatutok sa unang balita. Mga igan, prosecution panel ng mababang kapulungan, iginiit na hindi depektibo ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Tiwala naman ng punong maestrado na magiging patas ang impeachment court. Narito ang report ni Jam Sisante. Sa inihain nilang tugon sa impeachment court, iginiit ng prosecution panel ng House of Representatives na hindi raw dapat pagbigyan ng mga hiling ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona na ibasura ang reklamong impeachment laban sa kanya o di kaya magsagawa muna ng preliminary hearing dito. It's just a delaying tactic on the part of the Chief Justice to avoid public accountability and to delay the process. Sa kanilang 38 pahinang reply, ipinunto ng prosekusyon na sakali mang totoo raw na may mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint nang hindi ito nababasa gaya ng alegasyon ni Corona, hindi raw ito nangangahulugang depektibo ang mismong reklamo. At kahit pakasama sa articles of impeachment ang mga desisyon ng Korte Suprema tungkol sa mga kaso ng FASAP at ng League of Cities of the Philippines, hindi raw desisyon ng buong hudikatura ang kanilang punteriya. Personal na boto raw ni Corona ang kinwestiyon ng House panel, partikular sa mga kasong may kinalaman kay dating Pangulong Gloria Arroyo. We believe that the Chief Justice is the biggest cuddler of GMA in the Supreme Court. So after this process, we will even strengthen the judiciary. Nilinaw rin ni House Justice Committee Chairman Neil Tupas Jr. na bagamat suportado ng Pangulo, hindi raw pakana ng palasyo kundi inisyatibo ng mga kongresista ang impeachment complaint laban kay Corona. Tumanggi magkomento sa Supreme Court spokesman Attorney Mylas Marquez sa mismong tugon ng prosecution panel. Ang defense team ng punong maestrado na raw ang bahala rito. Gayunman, sinabi ni Marquez na tiwala raw si Corona na magiging patas ang Senado na tumatayo bilang impeachment court. Tayo umaasa, no, na mapapawalang sala ang ating punong maestrado. No? Nagsalita na rin ang ating mga, naghahain na rin ng answer nga, no? Katulad na sabi ko. At doon naman sa answer, makikita natin na talagang medyo mahina. No? Hindi lang yung impeachment complaint mismo, kundi pati yung proseso, no? Na dinaanan ng paghain ng impeachment complaint na yun. No? Ang apat na magkakahiwalay namang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na harangin nito ang impeachment trial na i-raffle na raw pero hindi mo na idinetalye kung kani-kanino napunta. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Mahigit 500 residente sa southern Chile inilikas dahil sa matinding forest fire. Hindi bababa sa 40 bahay ang nilamon ng apoy. Sa kasamaang palad, isang lolo ang napaulat na nasawi, daan-daang bumbero mula sa Chile at maging sa kalapit na bansang Argentina ang tulong-tulong sa pag-apula ng apoy. Base po sa investigasyon ng otoridad, kapabayaan ng isang turista ang ugat ng forest fire. Agad namang nahuli ang turista at kasalukuyan ng nakakulong. Narito na ang latest showbiz balita. Hatid sa atin ni Luan D. Luan. Salamat, Igan. Basketball superstar na si LeBron James engaged na. New Year's Eve na mag-propose si LeBron sa kanyang longtime girlfriend na si Savannah Brinson sa harap ng kanyang teammates at close friends sa isang party. Nataon din ang birthday noon ni LeBron. Pero wala pang ibinigay na date ang dalawa kung kailan sila magpapakasal. May dalawa ng anak na lalaki sina LeBron at Savannah and they've been together since high school. Samantala, cover photo ni Jinky Pacquiao para sa isang magazine naging trending topic sa Twitter Philippines. Napili ng Mega Magazine si Jinky na maging cover model para sa January 2012 issue, hindi lang dahil may bahay siya ng pambansang kamao, kundi dahil isa na rin siya sa sought-after women sa bansa. Pinuri rin ng mga Twitter users ang kagandahan ni Jinky sa cover. May mga chika pa ako later, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, 3 batang namamasyal sa Luneta, nilating umano ng assistant ng tourist train. Mga biktima ng paputok, pinag-iingat ng DOH sa tetano. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Nako! Dahil bagong taon na, may ihihirit kaming bagong recipe para sa inyo. Ito yung tinatawag na modern deconstructed adobo. Hindi ko rin siya naiintindihan. Alam ko lang dyan, adobo. Pero
tutulungan tayo ni Chef Michi, Yes. Season Executive Chef ng Meal Commissary. Chef, Yes. morning! Good morning po, Miss Susan. Ayan, Good ba morning, itong everyone. modern deconstructed adobo na to? Yes, oo nga. Kasi since New Year na, kailangan natin ng fresh new ideas sa ating pagkain. So, bago ngayon when it comes to cuisine is actually medyo matagal na nga to in other countries. Ngayon, habol tayo Pilipinas, merong modern deconstructed technique. Ano pagkakain? Ano? Kasi alam natin, ang galing yun sa adobo. Okay, so- Adobo siya talaga. Yes. Pinagmulan niya yung kanyang alamat. Yes, actually, kahit anong pagkain na ating kinalakihan, kunyari hamburger, sa steak, Sarap-sarap tignan o kaya sa TV, oh. pasta sa Italy. Sa unang hirit, misyong totoo ang naglalang hirit. Ang saya-saya.